mayroong isang katakot-takot na nangyayari ngayon doon sa South Korea. Isang pambihira at katakot-takot na init ng panahon ang kanilang nararanasan, mga sangkay. At ang malala pa po dito, marami po sa mga tao doon ngayon, mga sangkay, o may ilan na pong mga pumapanaw. Ngayon, ano nga ba ang koneksyon, mga sangkay, tungkol po sa end time events na nakasulat sa Bible, ito mga nangyayari? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Eto, pag-usapan po natin itong tumitinding kalagayan ngayon doon sa South Korea. Nakaraan mga sangkay, na pag-usapan nga po natin na ang heat wave na naganap doon po sa Europe ay napakatindi din, no? At hindi po natin akalain na pati po ang South Korea ngayon, inararanasan na din po ito. Na malala din po dahil may mga pumapanaw na. So alamin po natin ang tungkol dyan. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa Sangkay Revelation, guys, kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng topic patungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo, related po sa Bible prophecy, guys, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito yung balita. Binalita na po ito dito sa Pilipinas, mga sangkay. Ayan. Maging sa international, ito din po yung laman ng mga balita. Ayan po. China. So, hindi lang pala ito sa South Korea, pati po Japan and China. Nakaka-experience ngayon ng matinding init ng panahon. Pero dito po muna tayo sa South Korea. Mga sangkay, tingnan po natin. Idiniklara ni South Korean President Lee Jae-myung na isa na national disaster ang matinding heat wave na nararanasan ngayon sa South Korea, na naging sanhi naman ng pagkamatay ng hindi bababa sa 19 na individual. You see? 19 na po ang pumapanaw, mga sangkay, dahil po sa heat wave. Ibig sabihin, ganun po kalala ang sitwasyon. Inatasan ni Lee ang mga otoridad na palakasin pa ang tulong sa mga apektado, siguraduhin ang matatag na supply ng kuryente, at paigtingin ang mga hakbang laban sa matinding init. Ayon sa Korea Meteorological Administration, umabot sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Yangsan, na pinakamataas na naitala sa loob ng 122 taon. Grabe, more than 200 years. First time daw po itong nangyari dyan sa South Korea. Sobrang init ng panahon. So, ganyan po kalala, mga sangkay, ang sitwasyon sa kanila. Naglabas din ang mga otoridad ng kauna-unahang heatwave warning sa mga bahagi ng Seoul at kalapit na lalawigan. Base naman sa pinakahuling datos, umabot na sa 2025 ang mga nakaranas ng heat-related illness. Kita niyo, mga sangkay, dyan na po sila naliligo dahil po sa matinding init ng panahon. So, same sa situation po doon sa Europe. Ganito din po ang nararanasan nila. At sa kalsada na po na may mga fountain, mga sangkay, mga pasyalan, binuksan na po yung mga tubig para po kumbaga pampakalma sa init ng panahon. Mula noong Mayo, habang kinansila rin ang ilang laro sa Korean Baseball Organization dahil sa matinding init. Okay, so yan po yung balita mula dito sa local news at ito naman sa international. Our top story tonight, South Korea's relentless heat wave is turning deadly. The death toll has reached 21. Umabot na ng 21, guys. And the unprecedented heat has even halted professional baseball games for the first time. Park Junan starts us off. Grabe. As of 4 p.m. Wednesday, the Korean Meteorological Administration has expanded its highest level heat wave warning, serious heat wave warning, to cover 62.5% of the greater Seoul area. A severe heat wave warning is issued when an area's daily max
maximum feels like temperature has reached 35 degrees Celsius or higher for at least 2 consecutive days. Grabe. After that, the warning is issued if either the daily maximum feels like temperature reaches 38 degrees Celsius or higher, So pataas ng pataas, oh. or the daily maximum temperature reaches 39 degrees Celsius or higher. It's only been a few minutes since I stepped outside, but as you can see, I'm already starting to sweat. If I had to describe this weather in one word, I'd say exhausting. Grabe. Kahit siya, mga sangkay na nagre-report, sobrang naiinitan po sa labas. On Tuesday, unofficial temperature readings in Seoul districts including Gangnam-gu and Gurogu even topped 39 degrees Celsius. According to the Korea Meteorological Administration's report, this past July recorded the highest average minimum temperature on record at 23.4 degrees Celsius. The Grabe. nation also experienced an average of 9.7 tropical nights, during which temperatures do not fall below 25 degrees Celsius. That easily surpassed the previous record set in 2024. So yan po yung sitwasyon, mga sangkay dito sa South o dyan sa South Korea. At ang tanong dyan, mga sangkay, bakit nga ba ito nangyayari? Of course, sasabihin po natin, meron pong global warming or climate change. That's the reason meron pong ganitong klase mga severe weather. Bagyo, sobrang lalakas, yung init ng panahon, sobrang lala na po, mga sangkay. Pero pag pinag-usapan po natin yung Bible, hindi din po talaga nagsisinungaling ang Bible, mga sangkay, about sa mga events na ganito na in the last days, mai-experience ng Earth, ng lahat ng tao sa planetang ito, ang grabing paglala ng sitwasyon when it comes to natural disaster, weather events, mga sangkay, and it's happening right now. So, patunay lamang, mga sangkay, that the Bible, no, yung mga na-mention, ng mga propesiya sa Bible, mga sangkay, hindi po talaga nagsisinungaling. It's really, really happening today. No, itong mga nangyayari, akala po natin ay normal effect ng climate change. But when we read the Word of God, we will realize that totoo nga ang sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw, mararanasan natin yung ganitong klasing weather, ganitong klasing pananalasa sa kalikasan, mga sangkay, yung planeta, lalala ng lalala. And kung babasahin po natin ang Book of Revelation, marami po doon, mga sangkay, sa mga disaster ay galing po sa kalikasan. Nagagamitin ng Diyos para sa kanyang pagbuhos ng galit sa mundo. So ngayon, we're living in the last days. I believe, mga sangkay, na lahat ng ito ay nangyayari dahil malapit nang babalik ang ating Panginoon. So we have to be ready, not just today, but every minute, every hour, we have to be ready and be careful with our actions. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.